And this is the Grand Palace of Malacanang, Charis. Kung paano ba ako nakapunta dito, panoorin nyo, syempre, ito na Sa pagpapatuloy ng aking day 3 dito sa Bangkok, Thailand. Ayan, may nagbibideo pa, may artista yata. Hindi pa naman ako artista, B. Ito siguro yung mga binibidyohan niya. Paalis na naman kami kasi malamang mamamasyal. Ano pang gagawin namin dito? Alangan mag-permit lang kami sa hotel. May babalikan lang kaming pasyalan na nakalagay sa itinerary namin noong day 1 pa. Kaso hindi namin napuntahan kasi lumampas kami. Ito yung The Grand Palace. Isa ito sa mga pinakasikat na pasyalan dito sa Bangkok. Sabi nila kapag hindi mo daw ito pinuntahan habang nasa Bangkok, parang hindi kompleto yung experience mo. So tignan nga natin kung totoo ba yan. Nasa 1.5 kilometers lang yung layo ng Grand Palace mula sa aming hotel. Kaya nag-decide kaming maglakad na lang ulit para makapag-explore pa. Pwede namang sumakay doon sa barko via Chao Phraya River. Tapos ang baba mo ay sa Ta Chang Pier. Ta Chang. Ganon. Kaso mas mapapalayo kami tapos mamamasahe pa. Kaya minabuti na lang naming mag-alay lakad. Kasama si Alex sa ilakad. Charot. So, paano ba to? Ipapakita ko na naman itong mga nadaanan namin Habang naglalakad, may nadaanan kaming National Museum. Balikan ko lang kasi hindi ko na-videohan yung pangalan sa harap. Ayan. Pero hindi kami pumasok. Ang dami ko ng content dito tapos mababa ang views ko pagdating sa mga museum na ganyan. Tapos may nadaanan na naman kaming temple. Ang gaganda talaga ng mga temple nila dito, B. Iba-iba yung design. Tapos bawat design, maa-amaze ka talaga. Tapos parang malapit yata sa isang eskwelahan itong The Grand Palace kasi ang dami namin nakasalubong na mga estudyante. Ayan, saan kaya eskwelahan ng mga ito? Apply sana akong teacher. Bumalik kami kasi off-way yung nadaanan namin. Dito kami dumaan sa isang malawak na park. Dito na kami nakasalubong ng maraming foreigner na papunta rin doon sa The Grand Palace. Ngayon, papasok na kami dito sa may gate 1. May underground substitution way din pala dito. Pagbaba namin, nagulat ako, ba't ang daming tao dito sa ilalim? Akala ko tuloy isa itong mall sa ilalim ng lupa na pasyalan. Yun pala, dito na agad nagsisimula yung pila papasok doon sa The Grand Palace. Pawiran pa lang ito papunta doon sa The Grand Palace. Hindi ko nga sure kung The Grand Palace na nga ba talaga paglabas namin dito. Kaya dito ko na rin na-realize na grabe pala kasikat talaga ang The Grand Palace na pasyalan dito sa Bangkok kasi sobrang daming taong pumipila. Paikot yan talaga, B, ang haba as in. Ayan, kitang-kita nyo naman, 'di ba? Pero mabilis naman umusad yung pila. Sa totoo lang. Pag-ahon namin sa kahirapan, ayan, galing kaming mahabang pila sa underground niyan. Dapat pinatay nila yung escalator dyan. Paakyat kasi tapos siksikan pa kaya kahit nasa taas na, hindi ka agad makaabante. Yung escalator pa naman tuloy-tuloy yung pag-akyat kaya naiipon yung tao sa tuktok. Delikado kaya yan. So pag-ahon namin dito, hindi pa ito ang Grand Palace, B. Tawiran lang nga talaga yun. Kasi may dadaanan pa kami papunta sa ticketing office. Wednesday kami nagpunta dito hindi weekend. Pero kung ganito karami ang pumapasok lagi dito araw-araw, ibig sabihin maganda siya talaga. Kaya tumataas lalo yung expectations ko habang papalapit kami. Bawal na mag-video pagpasok dito sa may daanan papuntang ticketing office kasi ang daming pulis na naninita, no video, sabi. Kaya nakapag-video na lang ako pagdating dito sa may bilihan ng ticket. 500 baht per head ang entrance fee. So far, ito po ang pinakamahal na napasukan namin na tourist spot. Pagkatapos namin bumili ng ticket, akala nyo nasa The Grand Palace na kami agad, hindi pa. Overlooking view pa lang yung nakikita ninyo, pero marami na rin nagpipicture dyan. Maganda kasi yung itsura sa malayo. Tapos nakikita nyo ito na yung entrance, papasok talaga doon sa Grand Palace, kung saan i-scanin na yung ticket mo. Ito na yung huling pagdadaanan namin na pila para makapasok na mismo doon sa loob. Medyo mabagal na yung usad ng pila dito kasi i-scanin na isa-isa yung mga ticket ninyo. May nakapaskil pa nga na i-check daw yung mga dalang bag pero hindi naman ginawa nung dumaan na ako. Siguro sa dami na rin ng tao kaya iskan-iskan na lang sila ng ticket ba. At ayan, sa wakas nakapasok na rin kami. Kaya ngayon, uwi na tayo. Charot. Ganyan yung itsura sa malapitan. Maganda. Yung mga design ng temple may similarity sa Wat Arun or the Temple of Dawn, yung unang pinasyalan namin na templo. Very Instagrammable din. Tapos maganda rin siya sa mga panoramic shots. Nakaka-amaze pero hindi ko na siya masyadong na-appreciate. Kasi para bang busog na yung mata ko sa mga templo na napuntahan ko mula nung first day namin hanggang sa second day. Maski yung kapatid ko din, sabi niya ganun din pala. Hindi ko sinasabing hindi maganda maganda siya. Lalo na yung mga
mga design ng temple. Makikita mo talaga kumikintab-kintab. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero kung gusto nyo na mas ma-appreciate nyo siya, suggestion ko lang, ito ang unahin ninyong puntahan dito sa Bangkok. Bago kayo pumunta sa iba pang mga temple na pasyalan nila dito. Kasi kami, bago kami nagpunta dito, nakatatlong templo na kami. Nag-Temple of Dawn na kami sa day 1 at sobrang ganda din. At sa day 2, nagpunta na kaming Golden Mount, may templo din doon. Tapos dumiretso pa kaming The Marble Temple na 100 baht din yung entrance fee. Kaya kapag isusuma total mo yung tatlong temple na napuntahan namin, halos equivalent na rin ng The Grand Palace yung satisfaction na mararamdaman mo. Kaya suggestion ko lang, kung gusto nyo itong puntahan, ito ang unahin nyo sa mga itinerary ninyo. Or kung hindi nyo man ito kayang unahin, wag na wag muna kayong pumunta sa kahit na anong templong tourist spot bago kayo magpunta dito. For sure, maa-amaze kayo ng bonggang-bongga. Dahil dyan, dinoble check ko na lang itong mga ginamit nilang pan-design na mga gold. Baka sakaling totoo ba? Tapos itong mga bato dito, baka mamahalin. Kukuldit-kuldit sana ako para mabawi ko man lang yung binayad ko sa entrance ba. Kaso, hindi man yata nasasanla, kaya wag na lang. May napansin lang ako dito guys, na i-share ko sa inyo para hindi na kayo mahirapang mag-ikot at hindi maaksaya yung oras ninyo. Kasi pare-pareho lang yung design. May design dito na may dalawang estatwa sa harap, tapos pagpasok mo, may mga painting. Parang nasa 4 or 3 yata na corner ito na pare-pareho. Ganon din dito sa kabila, oh. Mayroon ding painting. Maganda magpa-picture dyan guys. Tapos may dalawang estatwa din doon sa may unahan. Ayun, oh, doon yung pasukan kasi. So pinuntahan ko ito kasi akala ko iba-iba yung itsura. Kasi doon sa una, sinulit ko na mag-picture. Nakailang shots na ako, yung pala pare-pareho lang. Sayang lang yung time. Pagkatapos namin dito sa may templo-templo na design, dahil nga sa hindi ko na-appreciate, umaasa ako na meron pang mas maganda dito. May pinasukan pa ulit kami na lagusan. Pinagdarasal ko talaga, sana hindi pa ito yung exit para masulit naman ba. Halos tawagin ko na talaga lahat ng mga santo nito. So pagpasok namin, ayun, buti naman at mayroon pang mga magagandang tanawin. Phase 1 pa lang yung una, ito naman yung phase 2. Kung doon sa una ay puro templo, dito mo naman na makikita yung mga malalaki palasyo. Ayan, itsurang palasyo siya talaga. Sobrang init nga lang sa lugar na ito, Diyos ko. Hindi na rin nakakatiis yung iba kaya sumisilong na lang sila. As always, maganda pa rin. Ano pa nga ba sasabihin ko? Kaya panoorin nyo na lang, wala na ako masabi eh. Maganda magpicture basta may magaling kayong photographer. Katulad nito mga nagpipicturean dito, oh. Hindi ko alam kung pwede bang pumasok sa loob ng palasyo na yan kasi wala man akong nakita na nag-attempt at di ko rin sigurado kung may makikita nga ba sa loob. Di ko kinaya yung init kaya pumasok na lang ako dito sa may hindi ko ba alam kung ano bang pintuan ito. Basta nagpalamig na lang ako dyan ba. Uwi na tayo, be. Napagod na ako tapos nangitim pa ng bongga. Ayan, may lagusan na naman. Paglampas namin sa may lagusan, napadpad na kami dito sa may mga kanyon. Ewan ko ba kung binibenta nila ito o ginamit noong gyera. Sobrang dami nito, B. Tapos may iba't ibang pangalan pa. Ilang kilo kaya isang piraso nito, no? Baka pwedeng ibenta sa junk shop ba? Charot. Naglakad pa kami ulit hanggang sa makarating na dito sa may gate palabas. May nakita akong guard, papapicture sana ako, kaso natakot ako. May kutsilyo kasi yung dulo ng baril niya, baka bigla niya akong sugkalin ba? At ayan, nakalabas na po kami. Dito sa labas ng The Grand Palace, marami na ditong bilihan ng mga souvenirs. May nakita akong isang butik dito na ang mumura ng mga paninda niya, be. Yung mga sombrero niya, tig 100 lang, 170 kaya bili ko niyan. Noong first day namin. Tapos yung mga paninda niyang t-shirt na may mga tatak ng elepante at Thailand, tig 100 lang, Diyos ko. Ang dami ko tuloy nabili dito. Dahil dyan, naubos yung dala kong pera. Kaya nung naglalakad na kami pa uwi, may nakita akong parang karinderya dito sa may tabi ng kalsada. O, dito na lang kami nag-lunch. So, yun lang. Dito na po nagsisimula. Simula pa lang kasi ito, kaya hindi pa natatapos. Ang day 3 ng aking pamamasyal dito sa Bangkok, Thailand. See you on next part. Thank you for watching.